Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang Cambrian daw at Beichen Kingdom ay pareho lang na mga second-class kingdom, tungkol daw ba sa territory ang pinag-aawayan nila. Sumagot naman ang 7th Prince na hindi raw dahil sa territory ang problema nila, ito raw ay tungkol sa, maya-maya pa ay dumating ang 9th Prince ng Chen Yuan Kingdom na si Zhou Zuan at nagsabing paano raw ba nasabi ni Jin Huang ang bagay na yun at nagsabing hindi raw ba nito nakita ang Golden Iron Leopard na nasa likod ng pinto sa likod ng 7th Prince na si Yun Thao. Sa pamamagitan daw nun, syempre makakapasa daw si Yun Thao. Ngunit sa tingin niya raw hindi ito close sa 7th Prince, hindi raw ba kaya hindi ito sa kanya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa 7th Prince na mukhang hindi rin daw nito kasundo ang dumating na ito. Sumagot naman ng oo ang 7th Prince at sinabi kay Zhang Zuan na ang tao daw na ito ay ang 9th Prince ng Chen Yuan Kingdom na si Zhou Zuan. Sinabi naman ni Jin Huang sa 7th Prince na mukhang nanghiram lang daw ito ng beast sa iba, hindi raw ba. Napangisi naman si Zhao Zuan at nagsabing kung ganoon daw ano pa raw ba ang mukhang ihaharap ng 7th Prince kay Muyu. Nainis naman ang 7th Prince dito at sinigawan ang dalawa na kung hindi raw siya qualified paano naman daw sila, hindi naman daw nakakahigit ang mga ito sa kanya. At wag daw maging sarcastic ang mga ito, maging beast tamer daw muna sila kung kaya nila. Ganoon ba? Sambit naman ni Jin Huang at sinabing mukhang confident daw ang 7th Prince, iiyak naman daw ito mamaya. Hindi lang daw nito kailangang maipasa ang Tamer exam, ito rin daw ay grade, kaya titingnan niya raw kung ilan ang grade na makukuha nito mamaya. Sinabi naman ng 7th Prince kay Jin Huang na ang sarili lang daw nito ang pakialaman niya at wag daw itong umalis ng mayroong 3 na grade mamaya at magdusa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang akala niya raw territory ang pinag-aawayan ng mga prince na ito, ngunit mukhang babae lang daw pala. Maya-maya pa ay dumating si Miss Muyu na nakasakay sa isang flying beast. Ilang sandali pa ay bumaba na ito. Napasabi naman si Jin Huang na maganda pa rin daw si Miss Muyu, ito raw ay kasing ganda ng lyrics ng isang tula. Napasabi naman si Zhou Zuan na ang Spring Flowers daw at Autumn Moon ay ang mga tanawin na inaawit ng mga manunula, ngunit kumpara daw kay Miss Muyu ang mga ito raw ay ordinaryo lang. Napasabi naman ang 7th Prince sa kanyang isip na mukhang nakapag-tame na raw talaga ng beast si Miss Muyu at nasakyan niya na raw ito agad. Napasambit naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang beast daw na ito ay nasa Tongshan Realm. Ang eagle daw na ito ay naabot na ang late stage ng Tongshan Realm at mas malakas daw ito kumpara sa leopard beast na natame niya. Maya-maya pa ay lumapit si Jin Huang kay Muyu at sinabing gaya daw ng inaasahan niya, napakahusay daw talaga ni Muyu. Natatakot daw siya na ito lang ang may kakayahang tame ang isang iron-backed golden-winged eagle na nasa Tongshan Realm. Sinabi naman ni Zhou Zuan na maliit lang daw ang eagle beast na ito, kayang-kaya raw itong hulihin ni Muyu gamit lang ang kanyang kamay. Maya-maya pa ay nagsalita si Muyu at tinanong si Shen Biro kung nandito rin daw ba ito para mag-take ng beast tamer test, nasaan daw ba si Han Xiong, hindi raw ba ito pumunta. Sumagot naman si Shen Biro na hindi raw ito sumama at pumunta raw si Shen Biro kasama ang kaibigan niya. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Shen Biro kung magkakilala daw ba sila ni Muyu. Sinabi naman ni Shen Biro na pumunta na raw siya rito dati kasama si Han Xiong at nagkita na raw sila ni Muyu ng isang beses. Sinabi pa ni Shen Biro na narinig niya rin ng isang beses mula kay Han Xiong na si Muyu daw ay mayroon pang isang identity, ito raw ay ang 3rd princess ng Chanwo Kingdom. At ang pinakamahalaga daw sa lahat nag-aaral daw ito na maging beast tamer, ngunit ito rin daw ay isang 1-star alchemist na hindi nalalayo sa isang 2-star alchemist. At sinasabi daw na ang purpose ni Muyu sa pagpunta rito upang maging isang beast tamer ay upang mas mapatalas pa ang kanyang isip. Dahil kapag naging qualified na raw ito maaari na raw itong mag-take ng exam upang maging isang famous teacher.
Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig na si Moyu ay isang one-star alchemist at napasabi sa kanyang isip na nagawa niya lang dong maging isang one-star alchemist dahil sa tulong ng Library of the Heavenly Path, ngunit sa edad daw ni Moyu at isa na itong one-star alchemist nang walang tulong ng Library of the Heavenly Path ito raw talaga ay isang genius at makapangyarihan. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at sinabing magsitahimak na raw ang lahat, siya raw ang in charge sa evaluation ngayong araw. Ang hallmaster daw at ang iba pa ay mayroong mahalagang lakad kaya siya na raw muna ang judge sa ngayon. At makakasiguro daw sila na susundin niya ang mga rules at hindi magkakaroon ng favoritism dito kaya wag daw silang mag-alala. Napasabi naman ang 7th Prince sa kanyang isip na ito raw ba ang Beast Hall Master ngayon. Ayon daw sa reason ng official tamer dapat daw mayroong present na 2 tao rito at isang 2-star tamer. Although ang status daw ng master na ito ay hindi mababa, ngunit ito raw ay isa lamang 1-star tamer kaya sa tingin niya raw ay hindi ito qualified. Maya-maya pa ay sinabi ng Beastmaster na sila dong lahat ay mga apprentice beast tamer at napasa na raw nila ang first level kaya nakakasiguro daw siya na alam na nila ang content format ng second level. Ang requirements daw sa level na ito ay makapag-tame sila ng isang beast na mas malakas pa sa kanila. At pinaliwanag pa ng husto ng Beastmaster ang mga rules. Maya-maya pa ay sinabi ng Beastmaster na nakakasiguro daw siya na wala na silang objections tungkol dito kaya sisimulan na raw nila ang second level at sisimulan daw nila kay Zhou Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhou Zuan sa Beastmaster na nakapag-tame daw siya ng isang dire wolf. Ito raw ay nasa early stage na ng Acupoint Realm at ang loyalty daw ng beast na ito sa kanya mula sa recorded heart crystal ay 20. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makita ang recorded heart crystal at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay hindi katulad ng crystal na ginagamit sa original Zuaxan torture. Nare-record at nasusukat daw nito ang loyalty, ito raw ba ay para lamang sa Beast Hall. Sinabi naman ng Beastmaster na sa loob lang daw ng kalahating buwan ang loyalty level daw ni Zhou Zuan ay umabot na sa 20 kaya naabot daw nito ang initial tame standard at ito raw ay good at siya raw ay rated bilang second level. Maya-maya pa ay pinagyabang ni Zhou Zuan sa 7th Prince ang rate niya at sinabing hindi raw siya mas mahina kumpara sa 7th Prince. Maya-maya pa ay si Moyu na naman ang sumunod. Sinabi naman ng Beastmaster na ang flying beast daw na mayroon si Moyu ay napakahirap na i-tame tapos ang beast daw na ito ay nasa Tongshan Realm na. Maya-maya pa ay pinakita ni Moyu sa Beastmaster ang loyalty level ng flying beast sa kanya. Sinabi naman ng Beastmaster na ang loyalty level daw ni Moyu ay 30, ito raw ay kahanga-hanga. Ngayon lang daw uli mayroong nakakuha ng grade 1 level dito sa Beast Hall sa loob ng mahigit 30 taon. Nagulat naman si Jin Huang nang marinig niya na first class ang rate ni Moyon. Napasabi naman si Zhou Zuan na kahit alam niya raw na si Moyu ay isang genius hindi niya raw ini-expect na maaabot nito ang first class. Maya-maya pa ay sinabi ng Beastmaster na si Yon Tao naman daw. Nagulat naman ang 7th Prince dito at napangisi naman si Jin Huang sa likod. Sinabi naman ni Jin Huang na sila rong dalawa ni Zhou Zuan ay mga second class na mga beast tamer samantalang si Moyu naman daw ay isang first class. Samantalang ang 7th Prince daw ay third class lang, kung siya raw yun hinding-hindi na raw siya magpapakita pa sa mga tao. Sinabi naman ni Zhou Zuan na sa tingin niya raw ay hindi makakapasa ang 7th Prince. At yung nakita niya raw na leopard beast kanina ay siguradong hindi raw iyon kay Yon Tao. Maya-maya pa ay pinatahimik ng Beastmaster ang dalawa at tinanong ang 7th Prince kung ang natame daw ba nito ay ang leopard beast na nasa labas. Sumagot naman ng hindi ang 7th Prince at sinabing ang natame niya raw ay isang ibon. Makikita naman ang dismayadong reaksyon ng iba. Maya-maya pa ay pinagtawanan ang 7th Prince ng dalawa. Sinabi pa ni Jin Huang na may lakas pa raw ng loob ang 7th Prince na tawagin ang sarili niyang isang Beastmaster ibon lang daw ang natame nito.
Sinabi naman ni Zhao Zuan na ito raw ay hindi lakas ng loob, nag-train daw ito ng ibon, may sira na raw ata ito sa utak. Sinabi pa ni Jin Huang na naniniwala daw talaga siyang may talent ang 7th Prince at ngayon daw na nakatame ito ng ibon talaga rong napaka-talented nito. Dahil paano raw nito nasabing hindi siya nakapag-tame ng isang savage beast na mayroong mataas na degree, hinahangaan niya raw ang lakas ng loob nito. Maya-maya pa ay pinatahimik ng Beastmaster ang dalawa. At tinanong ang 7th Prince kung ano raw ba ang sinabi nito. Sinabi naman ng 7th Prince na nag-train daw siya ng isang ibon at ang ibon daw na ito ay kakaiba. Kaya tingnan na lang daw nila ang loyalty level ng beast na ito sa kanya. At tinawag na nga ng 7th Prince ang ibon. At lumabas na nga ito at dumapo sa kamay niya. Nagulat naman dito si Jin Huang at sinabing akala niya raw ay nagbibiro lang ang 7th Prince, ngunit totoo daw pala talagang ibon ang na-tame nito. Ngunit anong uri daw ba ito ng ibon? Sinabi naman ni Zhou Zuan na ito raw ba ay isang savage beast, hindi raw ba kaya kinuha lang ito ng 7th Prince sa kulungan. Sinabi naman ng Beastmaster na ayon daw sa rule ng Beast Hall, sa second test daw ay kailangan mo raw na makapag-tame ng isang savage beast na mas malakas pa kaysa sayo. Ngunit ang beast daw na ito mamamatay na raw agad kapag sinampal sa mukha ng isang beses. Tapos dinala pa raw ito ng 7th Prince dito para i-evaluate, nagpapatawa daw ba ito. Sinabi naman ng 7th Prince na hindi raw siya nagbibiro. Kakaiba raw talaga ang beast na ito, though ito raw ay maliit ngunit hindi naman daw ito mahina. Lalo na raw ang speed nito, siguradong ito raw talaga ay isang savage beast. Nagalit naman dito ang Beastmaster at sinabing ang lakas daw ng loob ng 7th Prince. Sa tingin daw ba nito kingdom niya ang Beast Hall? Pumunta lang daw ba ito rito para magbiro lang? Nagawa rong challenge ng 7th Prince ang isang examiner ng direkta at nagdala rito ng isang wild bird. Sino raw ba ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Sinabi naman ng 7th Prince sa Beastmaster na kakaiba raw ang ibon na ito. Ito raw talaga ay isang savage beast na nasa acupuncture realm at kahit siya raw ay hindi uobra dito. Sinabi naman ni Jin Huang na hindi pa rin daw ba tapos ang 7th Prince. Sinabi na raw ni Master Hong na umalis na siya rito, tigilan niya na raw ang pagpapahiya sa sarili niya. Sinabi naman ni Zhou Zuan na bakit hindi na lang daw sumuko sa pagiging beast tamer ang 7th Prince. Dahil hinding-hindi raw ito magiging isang ganap na beast tamer kung wala itong skills. Dahil kapag nakapasa raw ang 7th Prince dito hindi raw ba ibig sabihin nun na maaari ka nang maging isang beast tamer sa pamamagitan lang ng pagbili ng isang ibon sa palengke. Maya-maya pa ay makikitang tumalikod na ang Beastmaster, ngunit tinawag ito ng 7th Prince kaya lumingon ito at sinabihan ang 7th Prince na hindi pa rin daw ba malinaw ang lahat, umalis na raw ito rito. Hindi niya na raw sasabihin ito uli sa ikatlong pagkakataon. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi sa 7th Prince na dahil sa ang mga beast tamers daw rito sa Beast Hall na ito ay mga useless fools, wag na raw itong mag-abala pang mag-take ng test. Nagulat naman si Shen Biro sa sinabi ni Zhang Zuan. Maging ang tatlo ay nagulat din dito at napasabing ano raw ba ang pinagsasasabi ng taong ito. Ang lakas daw ng loob nitong insultuhan ang mga beast tamers. Pagod na raw ba itong mabuhay? Napasabi naman ang 7th Prince sa kanyang isip na na-mistreat daw siya rito at hindi niya na maipapasa ang exam kaya binabalak niya raw na bumalik na lang sa susunod na taon. Ngunit si Senior Zhang Zuan daw ay na-offend ng husto ang Beast Hall, kaya ano na raw ba kaya ang mangyayari sa career niya bilang isang beast tamer? Maya-maya pa ay lumingon ang Beastmaster at nagtanong kung ano raw ba ang sinabi ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa Beastmaster na inignore daw nito ang rules at hindi raw nito nakilala ang isang savage beast na nasa harap niya, tapos parang kung sino pa raw ito kung umasta at nagbigay agad ng conclusion ng hindi man lang inaalam kung ano ang totoo. Kaya ano pa raw ba ang dapat na i-describe sa kanya kung hindi isang fool?
Makikita namang nag-aapoy sa galit ang Beastmaster at sinasabi raw ba ni Zhang Zuan na hindi siya sumusunod sa rules at hindi niya nakilala ang isang savage beast. Napasabi naman si Jin Huang sa likod na nilelekturan daw ba ni Zhang Zuan si Master Hong ni kahit nga raw si Hall Master Feng hindi nagsasalita ng ganito kay Master Hong. Sinabi naman ni Zhou Zuan na sino raw ba ang taong ito. Katapusan na raw nito dahil nagalit na si Master Hong. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Hong na siya raw 37 taon ng isang beast tamer at nakapag-tame na raw siya ng 24 na mga beast at nakapagturo ng 118 na mga mag-aaral at ang 3 daw sa kanila ay mga ganap ng mga beast tamers. Kahit pa raw hindi niya alam ang lahat ng bagay tungkol sa beast taming hindi raw siya isang tao na nagsasalita ng nonsense. Kaya ang lakas naman daw ng loob ni Zhang Zuan na sabihing hindi siya sumusunod sa rules at hindi kayang makilala ang isang savage beast. Kaya kapag hindi raw ipinaliwanag ni Zhang Zuan ang sarili niya ngayon wala raw siyang paki kahit nandito pa raw sila sa Hanwoo Kingdom, hindi raw siya magpapakita ng awa. Ano? Ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, at gusto mo pa akong atakehin, sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Shen Biro kay Zhang Zuan na wala raw sila sa Chanshuan Kingdom kaya magpaka-low profile lang daw ito. Dapat dong intindihin ni Zhang Zuan na narito sila sa Beast Hall ngayon at mayroon dong libo-libong mga savage beast rito kaya kapag nagkamali raw si Zhang Zuan, hindi raw ito makakatakas kahit pa siya ay isang Grandmaster. At makikitang mayroong dumating. Ito pala ay ang Beastmaster na si Master Wang, Hall Master na si Master Feng at Beastmaster na si Master Luo. Nagtanong naman si Master Feng kung ano raw ba ang nangyayari dito. Napasabi naman ang 7th Prince sa kanyang isip na si Master Wang, Master Feng at Master Luo daw ay mga 2-star Beastmasters. Hindi raw ba't sinabi ni Master Hong na busy ang mga ito, kaya bakit daw ba bigla na lang sumulpot ang mga ito rito? Sinabi naman ni Jin Huang na halata raw na pino-provoke ng taong ito ang prestige ng Beast Hall. Katapusan na raw ng taong ito at ganun din daw ang 7th Prince. Sumang-ayon naman dito si Zhao Zuan. Sinabi naman ni Master Feng na sinasabi raw ni Zhang Zuan na hindi sumusunod sa rules si Master Hong at hindi raw ito nakakakilala ng isang savage beast. Alam daw ba ni Zhang Zuan na ang ginawa niya ay pag-question sa abilidad ni Master Hong at para raw sa isang beast tamer ito raw ay isang kahihiyan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na syempre kailangan mo rong questionan kung mayroong mali. At para naman daw sa kahihiyan hindi niya na raw problema yon. At isa pa mayroon daw siyang tanong alam daw ba nila ang pangalan ng ibon na ito. Pangalan? Sambit naman ni Master Feng at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba ito ay isa lamang bone bird. Sinabi naman ni Master Hong na ito raw ay rare ngunit nabasa niya na raw ang tungkol dito sa isang libro. Ang ibon daw na ito ay may extra na buto sa kanyang ulo na ginagamit nito sa pag-adjust ng kanyang direction habang lumilipad. Ang ibon daw na ito ay isang ornamental bird na walang kakayahang makipaglaban kaya hindi raw ito maituturing na savage beast. Sinabi naman ni Master Luo na oo ang bone bird daw ay mayroong itim na likod, pulang toka at malagintong kulay na mga koko. Ito raw ay mayroong mga hollow na mga feathers sa kanyang ulo na nakakalikha ng melody kapag ito ay lumilipad. Ang birdsong daw nito ay hindi galing sa kanyang lalamunan kundi mula sa balahibo ng kanyang ulo. Kaya ito raw ay nakakakanta ng malakas at malinaw. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Master Feng kung ano raw ba ang ibon na ito sa kanyang opinyon. Sumagot naman si Master Feng na ito raw ay isang bone bird. Dahil kitang-kita raw ang buto na nakaasli sa ulo nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ayon daw sa kanila nakakalikha ng sound ang ibon na ito kapag lumilipad. Narinig daw ba nila na may sound ito nang lumipad ito kanina? Nagulat naman si Master Hong dito at napasabi sa kanyang isip na pabalik-balik daw na lumipad ang kakaibang ibon na ito kanina ngunit hindi raw ito nakalikha ng sound. Welcome sa Tagalog Manhwa Recap.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang koko raw ng kakaibang ibon na ito ay kulay ginto. Ngunit sa gitna daw nito ay mayroong mga red dots. At isa pa mayroon daw itong korona sa kanyang ulo. Mayroon daw itong 3 buto sa ulo imbes na isa at wala rong tunog ang pagaspas ng mga balahibo nito. Sinabi naman ni Master Feng na kung hindi raw ito isang bone bird, ano raw ba ito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay isang ancient beast na tinatawag na Ancient Lightning Cloud Sparrow. Nagulat naman ang 5 nang marinig ito. Napasabi naman si Master Feng sa kanyang isip na mayroon dong napakaraming type ng mga savage beast, ngunit ang mga ancient beast daw ang pinakamakapangyarihang bloodline. Hindi raw mabilang na mga beast tamers ang naglalakbay sa mga kabundukan, ilog, at kagubatan upang imbestigahan ang mga alamat at mga ancient myths, ngunit wala raw silang mahanap na mga traces. Tapos may lumitaw daw na isa rito, tapos si Yun Tao pa ang nakatame nito, totoo raw ba ito? Sinabi naman ni Master Hong na ito raw ay imposible. Kahit pa raw hindi isang bone bird ang ibon na ito, ito raw ay hindi ancient beast dahil extinct na raw ang mga yon. Sinabi naman ni Master Lu na hindi na raw nag-e-exist ang ancient beast bloodline at kung mayroon man dong mga ganito pa ngayon siguradong naabot na raw ng mga ito ang spirit beast level. Kaya siguradong ang ibon daw na ito ay isa lamang ordinaryo na savage beast. Sinabi naman ni Zhou Zuan kay Zhang Zuan na kahit gusto pa raw nitong makaiwas sa punishment hindi naman daw maaaring ito ay magsinungaling. Sinabi naman ni Jin Huang na sinabi raw ni Zhang Zuan na ang ibon na ito ay isang ancient beast, ito raw ay isang kalokohan. Kung ganoon daw ang tiger-headed beast niya raw ay isang primordial beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala na rong silbi ang magsalita pa ng labis. Kung hindi raw siya nagkakamali, ang beast hole daw ay mayroong paraan upang ma-detect ang isang ancient beast. Hindi na raw mahalaga kung ayaw nilang maniwala sa kanya, check na lang daw nila ang beast na ito nang malaman nila. Napasabi naman si Master Feng sa kanyang isip na noong ancient times daw ay ang mga spiritual energy sa hangin ay napaka-violent at harsh. Ang dugo daw ay parang kumukulong tubig na handang sumabog anumang oras at ito raw ay mayroong destructive power. Kaya kung totoo raw na ancient beast ang ibon na ito, hindi raw kakayanin ng ibang mga beast kahit isang patak lang ng dugo nito. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Feng kay Master Lu na kunin daw nito ang spirit rat para sa test. Sinabi naman ni Master Lu na kailangan pa raw ba talaga nilang gamitin ang spirit rat dito. Sinabi naman ni Master Feng na kung ito raw talaga ay isang ancient beast hindi raw nila maaaring sayangin ang pagkakataon na ito at isa pa sinusunod lang daw nila ang rules ng beast hole. Kaya sumang-ayon na si Master Lu dito. Maya-maya pa ay dumating na ang spirit rat. Sinabi naman ni Master Feng na ang kailangan dong gawin ni Zhang Zuan ngayon ay kumuha ng kaunting dugo ng ibon na yon upang malaman nila kung ito raw ba talaga ay isang ancient beast. Maya-maya pa ay kumuha ng dugo si Zhang Zuan sa bibig ng ibon. At inihagis ito sa malaking daga. Makikita namang napahawak sa kanyang leeg ang daga at nahihirapan na itong huminga. At makikitang nawalan ito ng buhay. Napamura naman si Master Feng nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na sumisip-sip daw ng dugo ng mga high-level na mga savage beast ang spirit rat na ito sa loob ng ilang taon, kaya immune na raw ito sa dugo ng mga ordinaryong mga savage beast. Kaya hindi raw ba kaya ang ibon na ito ay, tinawag ni Master Lu si Master Feng at nagtanong naman si Master Wang kung bakit daw ba bigla na lang namatay ang spirit rat. Sumagot naman si Master Feng na dahil ang ibon daw na iyon ay isang ancient beast. Na siya namang ikinagulat ng lahat. Napasabi naman si Master Hong na talaga raw bang na-misjudge niya na palpak ang beast na na-tame ni Yun Tao. Sinabi naman ni Jin Huang na totoo raw ba talaga ito. Kung ganoon daw na-map niya raw ang isang ancient beast. Sinabi naman ni Zhou Zuan na nasabi niya rin daw kanina na walang silbi ang ibon na ito. Hindi naman daw sila maaapektuhan nito sa kanilang evaluation, hindi raw ba?
Napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na kahit ang Beast Hall Master daw ay hindi ito nakilala ngunit ang tao daw na ito ay kalmado lang na nagsalita at wala daw itong takot. Saan daw ba nagmula ang taong ito? Paano raw nangyaring mayroong ganitong kamangha-manghang figure na nanggaling sa Chanshuan Kingdom? Maya-maya pa ay sinabi ni Master Feng na ancient beast daw ang ibon na ito at pinaliwanag niya kung bakit namatay ang spirit rat na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang Ancient Lightning Cloud Sparrow daw ay mayroong ability na i-absorb ang lightning upang ma-awaken ang kanyang bloodline. Ang mga koko daw nito ay napakatigas at napakatalas. At madali lang daw nitong nababasag ang mga ordinaryong mga sandata. At isa pa ito rin daw ay nasa acupoint realm na kaya natatakot daw siya na kahit ang isang Grandmaster ay kayang-kayang durugan ng beast na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Hong na sinabi raw nito na walang combat ability ang beast na ito kaya sa simula pa lang daw ay mali na ito. Bilang isang beast tamer, ganito niya raw ba ina-assess ang mga savage beast? Ano raw ba ang nagbigay sa kanya ng confidence na i-judge agad na hindi qualified ang 7th Prince at palayasin ito? Sumagot naman si Master Hong na ito raw ay kapabayaan niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na buti na lang daw at ni-knockout niya ang ibon na ito at nakagawa siya ng libro tungkol dito kanina. Sinabi naman ni Master Feng na dahil ito raw ay kasalanan ng Beast Hall aakuin daw nila ang responsibilidad. At bibigyan nila si Yun Thao ng isa pang shot sa assessment. At si Beastmaster Hong naman daw, dahil sa kapabayaan nito at hindi pagseryoso sa assessment paparusahan daw nila ito. Ipapadala daw nila ito sa gubat upang mag-alaga ng mga savage beast at hindi raw ito makakaalis doon sa loob ng 3 taon. Napasabi naman si Jin Huang na napakalupit naman daw ng hatol ni Master Feng kay Master Hong. Sumang-ayon naman si Zhou Zuan dito. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Yun Thao kung ano raw ba ang Beast Forest, mabigat daw ba ang parusa ng taong yon. Sinabi naman ni Yun Thao na ang alam niya lang daw ang Beast Forest daw ay ang lugar kung saan pinapalaki ang mga savage beast. Ito raw ay napaka-harsh na punishment para sa isang 1-star Beast Master. Nagbigay naman ng sympathy si Master Wang kay Master Hong at sinabing napakahirap daw na makakuha ng Star Tamer at matinding effort daw ang kinakailangan dito. Kaya bakit daw ba ito nakagawa ng ganitong kapabayaan sa student evaluation? Sinabi naman ni Master Hong na ang lahat lang daw ng ito ay dahil sa sinabi ni Yun Thao na nag-train siya ng ibon at hindi niya na raw alam ang mga sumunod na mga pangyayari. Nagtaka naman si Master Wang nang marinig ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Feng na ire-re-examine daw nila si Yun Thao sa second test. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Yun Thao na ngayon daw ay siguradong magkakaroon na ito ng patas na evaluation. Napasabi naman si Yun Thao sa kanyang isip na napaka-precious daw ng beast na ito ngunit binigay lang daw ito ni Senior Zhang Zuan sa kanya at ginawa pa siyang master ng beast na ito. Kaya kapag natapos na raw ang evaluation na ito maghahanap daw siya ng paraan upang matanggal ang master-apprentice relationship nila ng beast na ito upang maibalik niya ito kay Senior Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Mo Yun kay Zhang Zuan na nagawa daw nitong ma-recognize ang Ancient Lightning Cloud Sparrow, iyon daw ay tanda ng knowledge at experience. Kaya siguradong si Zhang Zuan daw ay isa ring beast tamer. Ngunit sumagot si Zhang Zuan na hindi raw siya beast tamer. Nagulat naman si Mo Yun nang marinig ito at napasabi na kung ganoon daw paano daw nalaman ni Zhang Zuan na isang ancient beast ang ibon na iyon. At napaka-close pa raw nito kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na siguro daw good character ang tingin sa kanya ng beast na iyon. Nagulat naman si Mo Yun nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na kung character lang daw ang kailangan upang matame ang isang beast bakit daw ba nagpapakahirap pa sila. Sinabi naman ni Mo Yun na kung ayaw dong sabihin ni Zhang Zuan ang totoo wala na raw siyang magagawa.
Ngunit kapag sinabi daw ni Zhang Zuan sa kanya kung paano hulihin ang isang ancient beast at makuha niya ang favor nito bibigyan niya raw si Zhang Zuan ng isang jade talisman na mula sa isang 2-star master teacher na si Master Jiang Shu. Nagulat naman si Shen Biro nang marinig niya ang pangalang Master Jiang Shu at napasabi sa kanyang isip na narinig niya raw na ito ang pinaka-incredible na master teacher sa buong Chanwo Kingdom. Naabot na raw nito ang pinnacle ng 2-star at ito raw ang in-charge sa Chanwo Master Teacher Pavilion. At ang jade daw nito ay napakahalaga. Ngunit nangulangot lang si Zhang Zuan at sinabing hindi raw siya interesado. Nagulat naman si Mo Yu nang marinig ito at sinabi kay Zhang Zuan na pag-isipan niya raw ito ng maayos. Maya-maya pa ay makikitang umabot sa 40 ang loyalty level ni Yun Thao. Na siya namang ikinagulat ni Master Fang. Ito raw ay advanced tamang. Makikita namang maging si Mo Yu ay nagulat din dito at napatanong sa kanyang isip na paano raw ba ito nagawa ni Yun Thao. Napasabi naman si Master Fang sa kanyang isip na ang 40 daw na loyalty ay nakakamangha at nakakagulat. At nagtanong siya kung paano raw ba ito nagawa ni Yun Thao. Medyo napariyak naman si Yun Thao nang marinig ito at sinabi naman ni Master Fang na okay lang daw kung hindi comfortably si Yun Thao na sabihin ito dito ngayon. Sumagot naman si Yun Thao na okay lang naman daw. Ang totoo raw kasi si Senior Zhang Zuan daw ang may kagagawan ng lahat ng ito. Hindi niya raw alam kung ano ang sinabi nito sa Beast ngunit tinakat niya raw ito kaya ito nag-submit sa kanya at agad na nag-sign ng contract. Nagulat naman ang dalawang masters nang marinig ito. Napasabi naman si Master Lu na ganoon lang daw ba talaga ang kailangan upang matame ang isang ancient beast. Napasabi naman si Master Fang sa kanyang isip na wala pa rong nakapag-tame ng ancient beast kahit kailan at wala rong may alam kung paano ito i-tame. Ang akala niya raw ay kailangan ito ng lahat ng uri ng pag-aaruga, atensyon at friendship upang magtagumpay ngunit hindi niya raw inakala ang posibilidad na gawin ang pinakasimple at pinaka-brutal na paraan. Sinabi naman ni Master Fang kay Yun Thao na nagtataka daw siya kung saan daw ba nagmula itong si Senior Zhang Zuan na tinutukoy ni Yun Thao maaari niya raw ba itong mabisita mamaya. Mabisita, sambit naman ni Yun Thao at sinabing hindi na raw kailangan dahil si Senior Zhang Zuan daw ay ang lalaki na nandoon. Nagulat naman si Master Fang nang marinig ito. At hindi makapaniwala na tumingin kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Yun Thao na oo kahit bata pa raw si Senior Zhang Zuan ang beast tamang skills daw nito ay lihitimo. At ang leopard beast nga raw na nasa labas ay kanina niya lang na-tame at ginawa niya lang daw ito sa loob ng 10 minuto. Hindi naman makapaniwala si Master Fang nang marinig ito. At sinabing napakabilis daw nun ano raw ba ang method na ginamit ni Zhang Zuan mating calls o flattery. Sinabi naman ni Master Lu na gumamit daw ba si Zhang Zuan ng kapangyarihan o iba pang paraan. Sinabi naman ni Yun Thao na ang mga binanggit daw nilang mga paraan ay mga useless. Ang ginawa daw ni Senior Zhang Zuan binugbog niya raw ang leopard beast hanggang sa ito ay mag-submit. Binugbog. Sambit naman ni Master Fang at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya may fetish ang leopard beast na ito sa isang masokista. Sinabi naman ni Yun Thao na oo yun ang ginawa ni Zhang Zuan ang totoo raw kasi siya ang may balak na i-tame ang leopard beast ngunit na underestimate niya raw ang lakas nito at muntik na siyang mamatay at doon na raw siya niligtas ni Senior Zhang Zuan at pinagbububugbog ang leopard beast hanggang sa ito ay mag-submit. Ang leopard beast pangaraw ang nakiusap na magkaroon sila ng contract at ayaw daw sana itong tanggapin ni Senior Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang mga narinig at napasabi sa kanilang isip na upang sila raw ay makatame ng isang savage beast marami pa raw silang ginagamit na materials at human resources at hindi mabilang na pero mula sa kingdom upang matame lang ang isang beast na nasa primary level. Ngunit ang lalaki daw na ito ay napakaswerte binugbog niya lang daw ang beast at tuluyan na itong nag-submit sa kanya. Kailan pa raw ba naging ganito kadali ang pag-tame ng isang savage beast? Ngunit hindi pa raw nagtatapos doon ang lahat,
kaya din daw nitong ma-recognize ang isang ancient beast. Kahit ano pa man daw ang paraan na ginamit nito hindi raw maipagkakailang genius ang taong ito pagdating sa beast taming. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kanina pa raw lumabas ang result ng evaluation, gaano pa raw ba katagal magchichismisan ang mga taong ito. Maya-maya pa ay nagtanong si Master Feng kung isa raw bang official na beast tamer si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Yon Thao na hindi pa raw ito nakapag-take ng test, siguro daw ginagawa lang nitong hobby ang beast taming. Sinabi naman ni Master Feng na mabuti raw kung ganoon. Tanungin daw ito ni Yon Thao kung gusto daw ba nitong mag-take ng test, siya raw mismo ang mag-host para kay Zhang Zuan. Nagulat naman si Yon Thao nang marinig ito. Napasabi naman si Master Feng sa kanyang isip na kapag naging beast tamer daw si Zhang Zuan dito siguradong sisikat daw si Zhang Zuan at siguradong sisikat din daw ang branch na ito at makikilala sa buong kalupaan. Ngunit ang pinakamahalaga raw kung totoo daw talagang kaya nitong mag-tame ng beast sa pamamagitan ng pambubugbog maaari daw nila itong isali sa competition at siguradong makukuha daw nito ang first place. Maya-maya pa ay tinanong ni Yon Thao si Zhang Zuan kung gusto daw ba nitong mag-take ng beast tamer test, si Master Feng daw mismo ang mag-host ng exam para sa kanya. Beast tamer evaluation, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na wala dong problema basta makapagbasa lang daw siya ng mga libro. At ayon daw kay Yon Thao ang proseso daw ng exam ay inaabot ng lagpas kalahating buwan at hindi niya raw alam kung gaano karami ang pagdadaanan niyang mga procedures. At ang lason daw na nasa kanyang katawan ay kailangan niya ng marisolba sa lalong madaling panahon at hindi na raw siya maaaring magsayang pa ng oras dito. At sinabi niya kay Yon Thao na kalimutan niya na lang daw yon. Sinabi naman ni Yon Thao na ito raw ay isang napakagandang opportunity. At isa pa kapag naging official daw na beast tamer si Zhang Zuan hindi lamang daw ito maaaring makapili ng gusto niyang beast sa Beast Hall, maaari niya rin daw itong magamit ng libre. At makikitang nagbago ang isip ni Zhang Zuan nang marinig niya ang salitang libre at tinanong niya si Yon Thao kung totoo daw ba ito. Sumagot naman si Yon Thao na oo, ito raw ay privilege ng isang official beast tamer. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba ang pakialam niya kung libre ito o hindi. Paano raw ba ginagawa ang test, susubukan niya raw ito. Susubukan, sambit naman ni Mo Yu at sinabi niya kay Zhang Zuan na sa tingin daw ba nito isa lamang joke ang pagiging beast tamer. Para daw magtagumpay kailangan mo rong makapag-tame ng 2 savage beast, sa tingin daw ba ni Zhang Zuan ganoon lang ito kadali. Sinabi naman ni Shen Biro kay Mo Yu na wag daw itong mainis. Kahit siyang araw ay hindi niya alam ang buong kakayahan ni Zhang Zuan, ngunit siyam daw sa 10 pagkakataon ang maisipan daw na gawin ng taong ito ay nagkakatotoo. Kaya maghintay na lang daw sila at tingnan kung ano ang mangyayari. Nagtaka naman si Mo Yu nang marinig ito. Maya-maya pa ay nilapitan ni Master Feng si Zhang Zuan at sinabing narinig niya raw na hindi pa ito nag-take ng beast tamer evaluation. Ngunit hindi na raw yun mahalaga dahil base raw sa nakita niya na kayang mapasubmit ni Zhang Zuan ang isang beast na nasa acupoint realm at ma-recognize ang isang ancient beast, kaya exempted na raw ito sa beast taming apprenticeship. Ngunit kapag wala rong beast tamer apprenticeship mahihirapan daw siya na malaman kung may kaalaman daw ba talaga si Zhang Zuan pagdating sa pag-tame ng mga beast, kaya kapag ginanap na raw ang beast tamer test hahaluan niya raw ito ng apprentice theoretical exam. Sinabi naman ni Zhang Zuan na teka lang, bago daw yun mayroon daw ba silang mga libro tungkol sa beast taming dito? Maaari niya raw ba munang makita ang mga ito? Nagtaka naman si Master Feng nang marinig ito at nagsabing ang library daw nila ay punong-puno ng mga libro tungkol sa beast taming, ngunit ang mga apprentice lang daw ang pinapahintulutan na makapasok doon, ngunit kung gusto raw talaga ito ni Zhang Zuan maaari niya raw itong bigyan ng special permission. Sinabi naman ni Zhang Zuan na habit niya raw ang magbasa upang ma-regulate ang state of mind niya bago siya mag-attempt na gawin ang mga mahahalagang bagay.
Kaya aabalahin niya raw si Master Feng tungkol dito. Maya-maya pa ay inutusan ni Master Feng si Master Lu na dalhin si Zhang Zuan doon sa library. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Napasabi naman si Jin Huang na ano raw ba ang problema ng batang ito. Bakit daw ba ito magbabasa ng libro bago mag-take ng test? Sinabi naman ni Zhou Zuan na siguro may mali daw sa utak nito dahil kung hindi ano raw ba ang silbi ng pagbabasa ng libro sa panahong ito. Nagtaka naman si Mo Yo dito samantalang napaisip naman si Shen Biro. Nung huling nakita niya raw itong nagbabasa ng libro sa academy nagbubuklat lang daw ito ng napakabilis. Hindi raw ba kaya nagtataglay ito ng state of insight na mayroong heart of tranquil water na nangangailangan ng soul depth na 10 pataas. At kung ganoon daw magkakaroon daw ito ng photographic memory at sa oras daw na ito ay magbuklat ng libro naaalala niya ng napakalinaw ang nilalaman nito hanggang sa siya ay mamatay. Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Zhang Zuan sa kanyang nakita. Napakarami daw ng mga libro sa library na ito. Kahit pa raw mabilis lang siya na magbuklat dito siguradong aabutin pa rin daw siya ng 3 araw at gabi. Ang akala niya raw napakadali lang na maging beast tamer at matatapos niya ito agad. Ngunit sa dami daw ng mga librong ito kahit pa raw hindi siya mabaliw ang mga tao naman daw na naghihintay sa labas ang mababaliw. Kapag hindi niya raw matapos basahin ang lahat ng librong ito natatakot daw siya na hindi ito masisynthesize ng Library of the Heavenly Path. At kapag nangyari daw yon hindi daw siya makakapasa sa test. At kung magkaganon daw hindi na raw siya makakalibre ng rente sa mga savage beast. Maya-maya pa ay naisip ni Zhang Zuan na nagagawa rong ma-analyze ng Library of the Heavenly Path ang mga bagay na nahahawakan niya. Kaya kung hahawakan niya raw ba ang bookshelf na ito makukuha niya raw ba ang content ng mga librong ito. Kung ganoon susubukan niya raw ito. Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan nang makita niyang gumagana ito. Siya raw ay isang genius. Titingnan niya raw ang nilalaman ng nabuong libro. Maya-maya pa ay masaya itong binasa ni Zhang Zuan, ilang sandali pa ay hinampas niya ang libro dahil hindi raw ito ang kailangan niya. Napamura si Zhang Zuan at nagsabing sino raw ba ang nakaimbento ng broken library na ito ni hindi raw nito pinapakita ang tamang paggamit. Maya-maya pa ay napagtanto ni Zhang Zuan na kapag nahawakan niya raw gumagana ito. Kaya ibig sabihin kahit hindi na raw siya magbuklat pa ng mga libro basta't mahawakan niya lang ang mga ito may re-record niya na ito sa Library of the Heavenly Path. Kaya sinubukan niyang hawakan ng direkta ang mga libro. Natuwa naman si Zhang Zuan dahil ito ay gumana at napasabi siya sa kanyang isip na mas bibilas na raw siya ngayon ng 100 beses sa pagbabasa ng mga libro. Sa kabilang dako naman ay tinanong ni Master Feng si Master Lu kung nakahanda na raw ba ang mga test paper. Sumagot naman si Master Lu ng oo 100 na beast raw ang cover dito kaya pag nasagot daw ni Zhang Zuan ang mga tanong dito exceptional daw talaga ang tamang skills nito. Sinabi naman ni Master Feng na siguradong ang knowledge daw ni Zhang Zuan ay hindi ganoon kasama dahil nagawa daw nitong makilala ang ancient beast. Sinabi pa ni Master Feng na palagi rong kulelat sa mga competition ang kanilang beast hall dahil sila raw ay nasa remote location kaya wala raw masyadong talent dito. Ngunit kapag mayroon dong dumating na genius sa kanilang beast hall at manalo sa competition siguradong mag-a-advance daw sila sa 3-star beast tamer bilang parte ng reward. At nagtanong si Master Feng kung ano raw ba ang mga libro na binabasa ni Zhang Zuan sa library. Sinabi naman ni Master Lu na tumingin daw siya sa library kanina at nakita niya raw si Zhang Zuan na yumukyok sa bookshelf ng saglit at ito raw ay tumakbo sa mga bookshelf. Tumakbo sa library, sambit naman ni Master Feng at sinabing ito raw ba ang paraan ni Zhang Zuan upang i-adjust ang kanyang state of mind bago ang exam. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Feng na kailangan niya raw itong makita. Marami dong mga mahahalagang mga libro doon sa library at baka ma-damage daw ang mga yon.
Maya-maya pa ay makikitang lumabas na si Zhang Zuan at mukhang pagod na ito. Napasabi naman si Jin Huang na tama, nag-skip daw si Zhang Zuan sa apprenticeship exam at dumiretso na raw ito sa Beast Tamer exam. At ang privilege daw na ito ay binibigay lamang sa mga genius. At kahit si Mo Yu daw ay hindi ito naranasan. Kaya gusto niya rong makita kung mananatili pa raw ba ang taong ito rito pagkatapos nitong bumagsak. Sinabi naman ni Zhou Zuan na nakachamba lang daw ang tao na ito na matame ang ilang savage beast. Sa tingin daw ba ni Jin Huang nagtataglay ang tao na ito ng tunay na capabilities, dahil sa tingin niya raw babagsak ito, sigurado daw yon. Sinabi naman ni Yon Thao na ano raw ba ang problema ni Senior Zhang Zuan. Kung hindi raw maganda ang pakiramdam nito bakit hindi na lang daw muna ito magpahinga at bukas na lang ipagpatuloy ang test. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala naman dong problema, na pagod lang daw siya ng kaunti. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang paggamit niya raw ng Heavenly Path Body Technique upang mapabilis siya ay nagko-consume ng napakaraming chi. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Feng na kung handa na raw si Zhang Zuan maaari na raw itong mag-umpisa, narito na raw ang exam paper. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na halos maubos na raw ang kanyang true chi at physical strength at hindi niya nga raw alam kung kaya niya pang humawak ng lapis para sa exam. Kaya sinabi ni Zhang Zuan kay Master Lu at Master Feng na maaari daw bang debate na lang ang pipiliin niya, nagmamadali daw kasi siya. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ito. Sinabi naman ni Master Feng na convenient daw ang debate, ngunit ito raw ang pinakamahirap na exam lalo na pagdating sa mga theory. Sinabi naman ni Yon Thao kay Zhang Zuan na oo, totoo daw yon. Kapag written daw ang exam, kapag nagkamali ka raw maaari mo raw itong palitan, ngunit hindi raw ganoon sa debate. Dahil sa debate daw kapag tinanong ka kailangan mo raw itong masagot agad. Niwala ka na rong panahon dito para mag-isip paano pa raw ba kaya ang pagpalit ng sagot. At kapag magkamali ka lang daw dito ng isang beses disqualified ka na. Sinabi naman ni Master Feng na dapat pag-isipan daw ito ng mabuti ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na alam niya na raw ang tungkol dito at wala na raw siyang maraming oras ngayon, kaya gawin na lang daw nilang simple ang debate. Sinabi naman ni Master Feng na dahil mapilit daw si Zhang Zuan sige magsisimula na raw sila. At nagsimula nang ang magtanong si Master Feng, ngunit madali lang itong sinagot ni Zhang Zuan. At sunod-sunod na ang mga tanong at sunod-sunod naman itong sinagot ng tama ni Zhang Zuan lahat. At hindi naman makapaniwala ang dalawa rito. Napasabi naman si Master Feng na kaya raw pala nakilala ni Zhang Zuan ang Ancient Beast, natatakot daw siya na ang knowledge ni Zhang Zuan pagdating sa beast taming ay mas higit pa sa kanila. Napasabi naman si Master Lu na ito raw ay imposible, ang bilis dong sumagot ni Zhang Zuan at wala raw itong kahit na isang mali. Sinabi naman ni Zhang Zuan na yun lang daw ba, tapos na raw ba? At tinanong niya si Master Feng kung nakapasa daw ba siya sa first level. Sinabi naman ni Master Feng na oo, nasagot daw ni Zhang Zuan ng tama ang lahat ng tanong. Maaari na raw itong mag-proceed sa second level at ito raw ay aabutin ng kalahating buwan. Basta maabot lang daw ni Zhang Zuan ang Inceptive Taming makakapasa na raw ito. Kalahating buwan, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing napakatagal daw nun. At nagtanong kung mayroon daw ba silang mga savage beast na hindi pa natitame, maaari raw ba nila itong epatame na lang kay Zhang Zuan. Hayaan na mag-tame, sambit naman ni Jin Huang at napatanong naman si Zhou Zuan kung alam daw ba ng taong ito ang pinagsasasabi niya. Sinabi naman ni Master Lu na ang mga savage beast daw ay napaka-precious, kaya yung mga natame lang daw ang nadadala sa Beast Hall. At ayaw din daw ng mga tao dito ng gulo, kaya naman wala rong mga untamed beast ang nandito sa Beast Hall. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw maaari niya raw bang mahiram ang Eagle Beast na yon. Nagulat naman si Yun Thao at si Mo Yun nang marinig ito. Napasabi naman si Mo Yun na gusto rong manghiram ni Zhang Zuan ng beast na ma-tame.
Saan niya raw ba nakuha ang idea na ito? Ang beast daw na natame mo ay para mo na rong pamilya o kaya asawa. Tapos ang tao daw na ito ay gustong humiram ng isang beast na natame na, para lang daw itong nanghiram ng asawa ng iba. Kaya sinabi ni Moyu kay Zhang Zuan na bakit hindi na lang daw ito manghiram ng asawa ng iba at paglaruan niya. Bakit daw ba ito nasasabi ng isang tao na mayroon lamang kaunting alam pagdating sa mga savage beast? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ano raw ba ang kinalaman ng asawa sa isang beast. Maya-maya pa ay sinabi ni Jin Huang kay Moyu na sa tingin niya raw ay magandang idea na ipahiram nito ang kanyang Eagle Beast kay Zhang Zuan upang etame ito. Napasabi naman si Moyu na ano raw ba ang sinasabi ni Jin Huang. Sinabi naman ni Jin Huang na natame na raw ni Moyu ang Eagle Beast at ang loyalty daw nito ay umabot na sa 30 kaya napaka-imposible daw na matame ito ni Zhang Zuan. At isa pa akala daw ng taong ito na alam niya na ang lahat tungkol sa mga savage beast kaya ito raw ay isang magandang pagkakataon upang ipakita sa kanya ang kaibahan sa pagitan ng theory sa practice. Sinabi naman ni Zhou Zuan na oo totoo daw yun kahit pangaraw ang isang 2-star beast tamer na katulad ni Master Fang ay hindi kayang etame ang isang savage beast na mayroon ng master. Ni hindi nga raw beast tamer itong si Zhang Zuan nagsasalita lang daw ito ng nonsense. Ito raw ay isang joke, napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na tama daw yun. Napakahirap daw etame ang isang beast na mayroon ng master at ito rin daw ay magandang opportunity upang makita niya kung paano mag-tame si Zhang Zuan. At sinabi ni Moyu kay Zhang Zuan na gusto raw ba nitong hiramin ang kanyang beast, pues ganito daw. Kapag na-tame daw ito ni Zhang Zuan ipapahiram niya raw ito ngunit kung hindi naman ay hindi niya ito ipapahiram. Talaga? Sambit naman ni Zhang Zuan at tinanong niya si Master Fang na kapag na-tame niya na raw ba ang Eagle Beast na yun makakapasa na raw ba siya? Sumagot naman si Master Fang ng oo. Napasabi naman si Moyu sa kanyang isip hindi pa na raw siya tapos magsalita. At makikitang lumapit na si Zhang Zuan sa Eagle Beast at galit namang napasigaw si Moyu na hindi pa raw siya tapos magsalita kapag hindi niya raw ito na-tame, ngunit hindi man lang nakinig si Zhang Zuan. At sinabi ni Zhang Zuan sa Eagle Beast na siya raw ay pinahiram na ng master niya sa kanya kaya mag-submit na raw ito sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ng Eagle Beast, sinabi naman ni Zhang Zuan na kapag naging masunurin daw ito tutulungan niya raw ito na mag-breakthrough. Ngunit nagalit ang Eagle Beast dito at inatake si Zhang Zuan. Nag-alala naman si Moyu dito at napasabi naman ang dalawa sa kanilang isip na titingnan daw nila kung ano ang mangyayari. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung hindi uubra na kausapin lang siya pues patawarin daw siya nito sa gagawin niya. Napatingin naman ang Eagle Beast kay Zhang Zuan at makikitang sinampal ito ni Zhang Zuan. Napatanong naman si Master Fang kung mayroon daw bang killing intent si Zhang Zuan. Napasabi naman si Master Lu na binabalak daw ba talagang patayin ni Zhang Zuan ang Eagle Beast sa ataking yun. Napasabi naman si Master Fang sa kanyang isip na nakakapag-tame daw ba talaga ng beast ang ganitong paraan. Sumigaw naman si Moyu na itigil na raw ito ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Yun Thao na wag daw itong magpanik. Dahil ito raw ang beast pummeling method ni Senior Zhang Zuan. Beast pummeling method, pagtataka naman ni Moyu. Sinabi naman ni Yun Thao na ito raw ang pangalang nabuo niya sa teknik ni Senior Zhang Zuan dahil kapag nag-tame daw ito ng beast binubugbog niya raw muna ito at mukhang ganito rin daw ang ginagawa niya ngayon. Sinabi naman ni Moyu na makakapag-tame daw ba talaga si Zhang Zuan sa ganoong paraan. Natatakot daw siya na magagalit lang ni Zhang Zuan ang Eagle Beast, at what if daw kung mabugbog na ito ni Zhang Zuan ngunit hindi niya ito matame. Maya-maya pa ay nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Napasabi naman si Jin Huang na ano raw ba itong nangyayari hindi raw ba't napaka-arrogant na beast ang Ironback Golden Winged Eagle. Napasabi naman si Zhou Zuan na oo kaya bakit daw ba ito nabubugbog ng ganito. Napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na umakyat pa raw siya sa tuktok ng bundok para lamang etame ang Eagle Beast na ito,
Naghanap ng snow water upang ipaligaw dito, pumatay ng isang ahas na nasa acupuncture realm para ipakain lang dito. Ngunit pagkatapos daw ng lahat ng yun pinangakoan lang siya nito na sasamahan siya nito rito at hindi ito nag-submit sa kanya. Kaya bakit daw ba ito naging submissive kay Zhang Zuan sa isang sampal lang? Sinabi naman ni Jin Huang na wag dong magpanik si Moyo dahil mukhang nagulantang lang daw ang Eagle Beast matapos itong mabugbog kaya mukha raw itong nagsasubmit ngunit siguradong lalaban daw ito maya-maya. Sinabi naman ni Zhou Zuan na oo totoo daw yun dahil ang ganito raw na Eagle Beast ay mayroong sariling talino. Mukhang napagtanto daw nito na hindi niya kaya si Zhang Zuan kaya nagpapanggap lang daw ito magsasubmit kay Zhang Zuan ngunit kapag nakakita daw ito ng pagkakataon siguradong aatake daw ito. Sinabi naman ni Yun Thao kay Moyo na hindi raw ba't tama ang sinabi niya. Ang paraan daw na ito ni Senior Zhang Zuan ay kayang mapasubmit ang Eagle Beast. Sinabi naman ng dalawa na wag na raw itong magsalita sa tingin niya raw ba mga tanga sila. Sinabi naman ni Master Lu na matapos dong mabagbog ng Eagle Beast nagsubmit na raw ito kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Feng na hindi niya raw naiintindihan ang nangyayari. Sinubukan na rin naman daw nila ang ganitong paraan noon ngunit hindi raw ito gumana kaya paano daw ba ito gumana kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan ang dalawa kung pasado na raw ba siya ngayon. Sinabi naman ni Master Feng na wag dong magmadali si Zhang Zuan. Gawin daw muna nila ang loyalty test nang malaman nila kung nakapasa daw ba si Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan na buti na lang daw at nung sinuntok niya ang Eagle Beast mayroong nabuong libro at nakita ang mga flaws ng Eagle Beast. Kaya ginamit niya raw ang kanyang true chi upang ma-purify ang bloodline nito. Hindi niya raw inaasahan na magkakaroon ng malaking advancement ang Eagle Beast sa tulong ng kanyang Heavenly Dao True Chi. Maya-maya pa ay hinawakan na ni Zhang Zuan ang Loyalty Crystal. Makikita namang nag-aapoy na sa galit si Moyo, sinabi naman ni Zhou Zuan na wag daw itong mag-alala. Nag-submit lang daw ang Eagle Beast dahil binugbog ito ni Zhang Zuan kaya siguradong mababa lang ang loyalty nito at siguradong hindi ito aabot ng 30. At kapag hindi daw ito umabot sa 30 ay siguradong matitame pa raw ito uli ni Moyo. Sinabi naman ni Jin Huang na oo tama daw yun, paano raw magiging loyal ang isang savage beast na napaamo lamang sa bugbog. Maya-maya pa ay nagulat si Moyo sa kanyang nakita at binetukan ang dalawa at sinabihang tingnan daw muna ng mga ito ang result bago magsalita ng kung ano-ano. Maya-maya pa ay bumangon ang dalawa at napatanong kung ano raw ba ang result. Hindi naman makapaniwala ang dalawa nang makitang 45 ang score ni Zhang Zuan ito raw ay complete submission. Ito raw ang pinakamataas na realm, sinabi naman ni Master Feng na sa unang round daw ng exam ay walang mali kahit na isa si Zhang Zuan at sa second round daw ay nagawang matame ni Zhang Zuan ang isang savage beast at ito ay mayroong 45 na loyalty. Kaya ngayon daw ay dinideclare niya na si Zhang Zuan ay nakapasa sa Beast Tamer examination at ito raw ngayon ay isa ng ganap na 1-star Beast Tamer. Napatawa naman si Zhang Zuan sa loob-loob niya habang nag-iisip kung ano raw ba ang flying beast na sasakyan niya. Nang biglang nakialam si Moyo at sinabing teka lang. Nagtanong naman si Master Feng kung ano raw ba ang problema. Sinabi naman ni Moyo na hindi raw siya sang-ayon sa resulta at sa tingin niya raw ay bumagsak si Zhang Zuan sa examination. Hindi raw ito qualified na maging official Beast Tamer. Dahil sa Beast Tamer exam daw dapat ka raw na makapag-tame ng beast na mas malakas kaysa sa iyong sarili. At dahil madali lang daw na nabugbog ni Zhang Zuan ang Eagle Beast ang ibig sabihin daw nun mas mahina daw ito sa kanya. At dahil mas mahina daw ang Eagle Beast kaysa sa kay Zhang Zuan hindi raw ito nakapasa, napasabi naman si Master Feng na oo tama daw yun, upang makapasa kailangan mo rong mag-tame ng beast na mas malakas sa iyo, at matagal na raw nilang sinusunod ang rule na ito, kaya nag-isip si Master Feng kung ano raw ba ang gagawin dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito na lang,
dahil ang Ironback Golden Winged Eagle daw na ito ay wala pa sa Tongshan Realm, kapag napag-breakthrough niya raw ba ito papunta sa level ng Half-Step Grandmaster, makakapasa daw ba siya kung ganoon? Sinabi naman ni Moyon na syempre natural lang daw yon. At kapag napag-breakthrough daw ni Zhang Zuan ngayon mismo ang Ironback Golden Winged Eagle papunta sa Half-Step Grandmaster Realm ibibigay niya raw mismo ito kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw thank you daw in advance at tumingin siya sa Eagle Beast at sinabing wag daw itong magpipigil. At makikitang ang nag-breakthrough na ang Ironback Golden Winged Eagle na siya namang ikinagulat ng lahat.